Dried fish gourmet na napakasarap ni Tito Wena. Look at that. Kaning lamig or bahaw man. Talo-talo na. Sarap. Wow. Ayan. Procedure and ingredients niyan. Comment down below. Sarap niyan. Hello everyone! Ayan, samahan nyo si Tito Wena at tayo ay maggugupit-gupit nitong ating bulad. Ayan. Yan po ay mga daing. Ayan. At gugupitin natin ng ganitong size. Ayan. So, ganito lang ang size niya. At pagkatapos natin gupitin yan, ay ipiprito natin ng very crunchy. At pag crunchy na siya, kukunin natin ulit sa oil. At ito naman ang ipiprito natin at paka-crunchyhin din natin. Luya, bawang, sibuyas, sili at celery. Ayan. Isasama natin, tatanggalin lang natin yung lupa ng root ng celery. Pero ito, ay huhugasan ko ito at isasama ko yan sa ating gourmet. Yes. Huhugasan lang natin mabuti. Pero, sasama natin ito, no? Ito naman ay babalta natin. Ito kasi yung pinakang pinakang root, no? Pero itong pinakang ulo niya, guys, ito, ilalim ng root na to. Babaltan lang natin 'yan at kukunin natin 'yan, isasama natin kasi napakataas po ng benepisyo niyan na maiko-contribute sa katawan ng human being. Yes. Ayan. So, 'yan po yung mga ingredients ng ating gourmet. Tuyo. Yes, napakasarap niyan, guys. Yes, syempre, sa inyong ricado, bahala na kayong mamili kung ang gagamitin nyo ay ginisa mix or magic sarap. Syempre, ako, mahilig ako maglagay ng paminta. At sa mga gantong lutuin, prepared ko yung maraming pamintang durog. Yes. At alam nyo, ang magpapabango dito, ang ating celery. At kung wala naman kayong mabiling celery, pwede na rin pong cilantro or kinchay. Basta wag nyo lang kalilimutan, dapat laging kasama ang ugat, no? Ayan, basta hugasan nyo lang mabuti. Kasi yung iba, yung steam lang ang nilalagay. But they never know, napakarami pong naibibigay na benepisyo sa katawan ng human being ang ugat ng celery or cilantro or parsley. Yes. Ayan, no? So, halika na at i-continuous na natin. Gupit-gupitin ang ating daing. Para lahat sila ay maging ganito na. Ayan. At habang nagugupit-gupit nga ako nito, nagpapakulo na ako ng mantika. Yes. At ang pagka-fry po natin ito, dapat po ay deep fry para maging crunchy siya. Ayan. So, let's continue. Gupit-gupit. So, ipakita ko lang po sa inyo kung paano ko piniprito yung ating tuyo or daing na gagawin nating gourmet. So, ganito po karami ang oil. Ayan, kita nyo? At dapat po sa paglalagay nyo ng ating ginupit-gupit na daing ay mainit na ang oil dahil pag hindi madudurog. At hindi po dapat ganon kadalas ang paghahalo kasi pag masyadong madalas ang paghahalo nyo, madudurog ang ating daing. So, ayan. So, bilang kayo ng mga 2 minutes ulit bago nyo ulit haluin. Yes, at ang paghalo nyo, dapat pasudsud pa ilalim at ang gamit nyo dapat ay shansi. Yes, para doon kayo nagmumula sa ilalim at then i-flip up nyo ganyan. Para balance na balance yung pagka crunchy niya.
Yung iba kasi guys, meron din ako na order dati sa online. That is the reason kaya hindi na ako umu-order at na inaral ko na lang na gumawa ng sarili ko. Yung iba crunchy, and yun yung iba medyo hilaw-hilawin pa. Yan. Guys, alam nyo, napakasarap nito. And then, napaka-convenient nito sa mga mami na always busy, no? Napakaraming trabaho. So, ito guys, pag mayroon ka nito, magsaing ka lang. Ayan. And then, pag mayroon kang mga gulay-gulay sa iyong palibot ng bahay, kuha ka lang ng gulay, lagain mo lang, and then meron ka nito. Wow, good partner. Pero ito guys, magkikip lang ako ng konti para sa akin. Paborito rin ito ng aking growing boy. Pero ipadadala ko ito sa brother ko. Ayan. Pakakrunchyhin lang natin at mamaya ay yung mga sahog naman ang ating pakakrunchyhin. So, ayan guys, prituhin lang natin hanggang sa maging crunchy, no? Dapat pati yung tinik ay crunchy na para walang tapon. At dapat din lahat ng mga ingredients na ating ilalagay ay yung tipong wala nang itatapon, no? Kahit yung mga ginger, onions, and garlic. So, dapat medyo i-chop nyo na ng medyo pino, no? Mince, kumbaga. Para kung may kakain mo na bata, wala nang tapon. So, lahat ay iso-sauce na lang sa rice. Alam nyo guys, pag ako gumagawa ng gourmet na ganito, gustong-gusto ng mga pamangkin ko. Sabi ng mga pamangkin ko, tita, gusto po namin yung tuyo na niluluto mo. Gustong-gusto nila guys. Ayan. So, nakita nyo, ayan ay almost crunchy na. Ayan. Kita nyo guys, yung texture, no? Ayan, tinan nyo, buo-buo siya. Ayan, kasi mainit na mainit po yung apoy, ay yung oil nang inilagay natin ang ating tuyo. Pwede ring dilis ang gawin nyo ha. Kaya lang, ako kasi guys, bago ko gawin ito, bago ko gupit-gupitin, hinuhugasan ko muna yan. At ini-air dry kong mabuti. At pagka air dry ko nga, bubuhusan ko ng kunting suka at pipigaan ko ng kunting kalamansi. Ayan. Para mas masarap siya. Para mas malasa. So, ayan. So, tama na muna yan. Kukunin na muna natin yung ating mga tuyo. At yun namang ating mga ingredients, ang ating pakakrunchyhin. Ayan, halina kayo mga bes at tayo ay maggigisa na ng ating mga ingredients sa ating gourmet tuyo. At una nga natin ilalagay ang ating ginger at hiniwa-hiwa ko nga lang pala ng ganito kaliliit ang ating ginger. Parang mince, no? Ayan. So, dapat po paglagay natin, mainit na yung oil.
Ayan, piprituhin po natin yan until na mag-golden brown siya. And then, ayan, dahil mainit na yung oil, mabilis lang siya. Pwede na rin natin ilagay yung garlic at yung garlic nga ay semi-mince naman. Ayan. Siya nga pala, tayo ay nagprito magigisa tayo ng ating mga ricado sa ating pinagprituhan ng ating tuyo or daing, no? Binawasan ko lang yung oil. Ayan, ilagay na rin natin ang ating sibuyas. Ayan. Ayan mga guys, bago natin ilagay yung ating celery, hayaan muna natin na mag-semi-crunchy ang ating ginger, onion, and garlic. Ayan guys, pag nakikita nyo na ganito na yung texture ng ating mga unang ingredients na inilagay, pwede na nating ilagay yung ating mga gulay. So, gusto ko lang muna ipakita sa inyo yung ugat ng celery at yung ulo ng celery. Ayan, so ilagay na natin yan dyan. At ito naman yung stem at dahon. At meron din nga ako ditong sili. Ayan, so ilagay na natin yan dyan lahat. Ayan, pagkalagay nga natin ay haluin lang natin. At hayaan lang muna natin yan hanggang sa malutong-luto na siya. Ayan. So, no need na frequently haluin. Haluin lang natin ng paminsan-minsan para maging balance din yung kanyang luto. Habang pinapakrunchy nga natin yung mga ingredients, maglagay na rin tayo ng durog na paminta. Kayo na ang bahalang mag-adjust. Ako gusto ko ng maraming durog na paminta sa gourmet. Masarap po yung durog na paminta sa gourmet. Maglalagay na rin po ako dito ng 2 fish cubes. Ayan. Medyo durugin na rin natin para mabilis siya na matunaw. Ayan. Pag nakikita nyo, yung panabi ay medyo nasusunog na. So, haluin nyo para maging balance. Ayan, pagkalagay nga natin ng ating fish cubes, lalagay tayo ng konting sugar. Maglagay tayo ng sugar to balance the taste. Haluin lang. Ayan, at pag na ganito na nga po ang kulay, ay pwede na po nating i-off ang fire. Ayan. So, ito pong texture na ito ang ating gustong ma-achieve, no? Huwag nyong i-off ang fire na black na siya kasi magiging mapait ang inyong ingredients. And then, hindi nyo ma-achieve yung sarap ng inyong gourmet na gusto nyong ma-achieve. So, dapat po pag ganito ang kulay, ayan, crunchy na po yan pag lumamig. Ayan. So, napakasarap po niya, no? Swabing-swabe lang. So, nakikita nyo? Ayan. At ngayon nga po ay i-cool down lang natin yan. Or pwede na rin nating ibuhos doon sa ating fish. Dito sa ating crunchy na daing. Ayan. Halina kayo. At ayun nga, isineperate ko, gumawa din nga pala ako ng dilis. Ayan. So, dun sa isang portion ay dilis. Ayan. Crunchy din po yan. Very, very crunchy. Sarap. Ito naman po ay yung daing na malaki. Ayan guys. Ibuhos na natin dito. Iba yung boses ko, no? Kasi kagat ko yung aking light para magkaroon ng liwanag. Ayan.
Mahirap pala. Wait lang ha. Ayan, to be continuous tayo na ilagay yung mga ingredients dito sa ating crunchy na fried dried fish. Nahirapan ako guys kasi ako lang ang nagka-camera. Mahirap talaga pag wala tayong camera person, no? Kasi yung aking camera person ay nasa school. So, I need to do it by myself kasi I need to upload. Ayan. Lagay lang natin yung ingredients dyan. Yung pinakita ko sa inyong texture guys ha, dapat yun lang yung susundin nyo. Kasi pag nasobrahan doon, papait na. Tingnan nyo guys, napakabilis niyang, nung nag-cool down na siya, oh, ayan. Mas nag-crunchy pa siya. And dapat pag nagpa-fry tayo ng ingredients guys, wag nating iiwan ha. Dapat keep an eye at haluin din nating paminsan-minsan. Hindi naman kailangang madalas na madalas yung halo. So ayan. At meron na tayong gourmet. O, diba? Bongga. Sarap nito, guys. Ayan. Kaning lamig or bagong saing man. Nako, talaga namang mai-inlove ka sa sarap. Tatanggal ito sa pagod nyo. Ayan. So, nakabuo na naman tayo ng bagong putahe na siguradong magugustuhan ng family. Look at that. Delicious. Ayan. Alam nyo ba guys, gustong gusto ito ng family ko. And there is one time, nagpunta po ako doon sa aking land, no? Namigay ako nito doon sa mga dinadaanan namin na mga less fortunate houses din doon. Ayan. At gustong gusto nila guys. Ayan. Actually, ang daing po ay hindi naman mura, no? Medyo pricey din yan. Halos mas mahal pa nga po siya sa fresh na isda. Kaya lang ito ay medyo na-fofurlong kasi ang buhay. Kisa yung isda, pag niluto mo whole day, dapat i-consume mo dahil mapapanis yun kung walang refrigerator pag may leftover. Unlike ito, tumatagal po ito without refrigerating. So, tumatagal siya until 2 weeks. At pag naka-refrigerate naman, tumatagal siya hanggang 3 months. Ayan. Ang sarap. Pero syempre, pag ito ay ipinadala ko sa brother ko, hindi yan aabutin ng 1 week. Yes. Look at that, sarap. So ayan, humahaba na yung ating video. At sana nga po ay nagustuhan nyo. Ayan, salamat na muli and God bless. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys. God bless. Bye. Luto na ang gourmet ni Tita Wena. Ayan, tuyo gourmet. Ayan, full of chili. Delicious yan sa kaning lamig or bagong saing man. Tatanggalin yan ang lungkot mo sa buhay at pagod. Sarap. Ayan, sarap nan guys.
I'm proud to tell you, napakasarap niyan. Yes. Mmm. And easy to prepare, easy to cook. Comment down below for the procedure and ingredients nito. Sarap niyan, guys.